Kapag sinabi ng inyong anak na hiwalayan nyo na ang kanilang amang narcissist, hiwalayan nyo na. Bakit? Kasi kayo, wala kayo sa katinuan. Why? Kayo ay trauma bonded. Ang mga misis na trauma bonded ay clouded ang utak. Kumbaga, ay punong-puno ng cloud ang utak mo na puro nimbus cloud. Maitim ang ulap. Hindi klaro ang isip mo. Wala kang clarity na tinatawag. Why? It's because you are trauma bonded. What is trauma bonding? Trauma bonding is was developed kapag ikaw ay pinarurusahan at ikaw ay pinasasarapan. Meron tinatawag na highs and lows. Highs, ipagluluto ka ng masarap na breakfast. Lows, sa gabi, sasampaling ka. Kinabukasan, magsosorry. Kinabukasan, sasabihan ka na wala kang kwentang babae. Kinabukasan, malalaman mo may cheating na nangyari. Malalaman mo may ka-flirt, nakatrabaho. Kinabukasan, susulitan ka ng sobrang sulit na pera para panggastos daw ng mga bata at ng buong pamilya. Tapos, kinabukasan uli, ikaw ay sisiraan sa kanyang pamilya. Sasabihin ikaw ay walang hiya na nanay ng mga anak at ikaw ay walang hiyang asawa. Kinabukasan uli, sisiraan ka doon sa iyong mga kaibigan. Kinabukasan uli, puro kawalang hiyaan ang idudulot. Kinabukasan uli, puro kasiyahan ang idudulot. Kinabukasan uli, puro kawalang hiyaan ang idudulot. Pero here's the catch. Gawin nating percentage para mas madali nyong maunawaan. 80% yung hirap, yung lows, 20% lang yung sarap, minsan maliit pa. 95% ang hirap, 5% lang ang sarap. May nangyayaring ganito kung saan 95% ang hirap mo, isang kinsenas ka na naghirap, naging katulong ka ng bahay, binebembang ka pa sa gabi, tapos ito na yung 5%, susulitan ka ng sweldo. Okay, so that's the 5%. Nakukuha niyo yung point ko. Sana makuha niyo. So, yun yung tinatawag na trauma bonding. Kapag trauma bonding ka, ibig sabihin meron kang emotional addiction. So, ano yun? Ibig sabihin, you are craving for the 20% kapalit ng 80% na sacrifice, 80% na abuso. Pinagpapalit mo. And here's the catch, may 95% tayo. 95% na hirap, may nangyayaring ganyan, tapos 5% lang yung sarap na nararanasan mo. You are craving for that 5%. And sometimes, worse than this, may mga pangyayari kung saan 2% lang yung kinikrave mo. 98% na suffering, 2% lang yung nare-receive na pleasure or sarap na hindi mo na maramdaman na masarap. Nakukuha niyo yung point. That's what we call trauma bonding. Emotional addiction. Sa madaling salita, addict ka na sa asawa mo because you are craving for his 2% sorry, his 5% na sustento, 20% na pagluluto, pag-aasikaso sa'yo, kapalit ng ano? Kapalit ng 80%, 95%, 98% na sufferings mo. Alin kayo doon? Nasaan kayong percentage? Nasa 80-20 ba kayo? Nasa 95%, 5% ba kayo? Or nasa 98-2% kayo? Comment down below kung nasan kayo. Alright? So, yun yung trauma bonding. I hope you understand. Ito ang nagbibigay sa iyo ng dilim. Nagdidiklim ang utak mo, ang isip mo. Hindi mo nakikita ang nangyayari sa buhay mo. Yung sufferings mo, hindi mo nakikita. May piring ka. Clouded ang utak mo. Trauma bonded ka eh. Sino nakakakita nun? Yung anak mo. Yung mga anak mo. Kaya pag sinabi ng anak mo na hiwalayan mo na mama, tama na po, mama, nagiiyak na, huwag na po. Tama na, hiwalayan nyo na po si tatay, si daddy. Baka po kung mapano kayo, makinig kayo.
hiwalayan nyo. Kasi clouded ang utak nyo, maayos ang utak ng mga bata. Siyang nakakakita ng sufferings mo. Bye for now.